So yun nga ay nagpa-install po tayo ng bagong rinse net para sa ating mga manok. Kasi dyan sila medyo masyadong puno na yung iba. At isa sa mga dahilan dyan sa ating mga manok na nandyan ay nagkasakit ho sila. Dahil yun nga masyado nang masikip. So ginagawa ko ay yan, medyo malawak din po yung pina-install natin na rinse net. So yung net ay nabili ko yan online, nasa 2,100, about mga 100 meters po yan. Yan. So dito, maganda dito kasi maluwag na yung kanilang area. Maganda din po yung quality ng net na nabili ko. So 100 meters for 2,100, medyo hindi na tayo logi yan, no? Kasi medyo maganda yung yung quality ng net. Dito sa ilalim naman, kasi doon sa probinsya ng Cebu meron akong mga net doon. Ang nangyari kasi is diyan sila sa baba dumadaan yung ibang mga maliliit na manok. So dito meron akong nilagay dyan na anong tawag niyan sa dito kasi sa amin, kabilya. Iwan ko sa Tagalog sa Tagalog nitong kabilya na ito. Yan para hindi dyan makalabas yung ating mga manok. And ganito, medyo umabot kasi ito na mga about mga 8 or 10 feet siguro yung haba niyan. Ayan. So I think yung mga native natin na hindi na siguro sila makalipad palabas. Yan instead na iba yung mga native ko na puputulan ko sila ng pakpak, ay hindi na lang. Kasi 8 or 10 feet siguro ito. But paglagay natin dito ng ating mga native na manok, ay i-observe natin kung anong tawag nito, kung makakalipad ba sila. And yung iwan ko na lang dyan yung mga sisiw at yung sa mga pure na mga basila natin, dyan ko rin ilalagay para ma-maintain natin yung pagka pure ng ating mga basila na manok. So I think bukas tapos na siguro ito. Yan, dyan sa loob maglagay din po tayo ng anong tawag dyan yung pasilungan nila kung ulan, init. Ayan. So yan yung ang all in all na nagastos natin dito sa including sa ating rinse net at saka sa mga materyales ay umabot po ito ng almost mga 12,000. So yan, mga unexpected na mga gastusin sa ating mga manok, kasi akala ko kasya dyan. So hindi po pala. So ito yung mga native natin or mga sampin na isa sa mga ilalagay natin dyan. Kasi nga sila ay nasasanay kasi yung mga native na manok na hindi sila naka-confine. So ang mangyari kasi kapag i-confine kasi natin yung mga native na mga manok, ay mahina po silang mangingitlog. So that's why kailangan mas malawak or maluwag yung kanilang pwede nilang paglalagyan, hindi tulad ng ganitong setup na naka-confine lang yung atong mga ating mga sampin. Ayan. So yung feeds na pinapakain ko naman sa kanila ay Galimax na feeds para mas sila mangitlog. Malakas sila mangitlog. At dito naman banda yung aking mga basilan. So anyway, yung napansin ko lang sa mga basilan kasi is okay lang din sila na i-confine. So actually marami din po silang or malakas din po silang mangingitlog kahit i-confine po natin itong ating mga basilan. Ayan. Pasensya na kayo sa ating video, medyo madilim.
Yan. Dito, may itlog dito ata. Oh. So, ilan ba yung itlog ito? 2, 4, 6, 18. Ayan. Dito rin banda. May nangingitlog din dito, 4. So, yun yung ano, yung sistema ko kasi sa breeding dito. Tulad ganito na mga pure na mga basilan po sila. Dapat siniseparate ko sila para ma-maintain talaga yung kanilang pagka-pure talaga na basilan. So, ayan. So, ito naman na mga manok na ito po yung mga mga tinatawag natin na mga Bisaya na manok. Yung isa crossbreed na yan sa basilan. So, yan. So, isa din ito sa mga ilalagay natin doon sa bago ini-install po natin na range net. Kasi hindi sila sanay na nandiyan naka-confine itong mga native na manok. Ayan. So, yung iba na mga basilan ay nandito na rin yung ibang mga basilan ko. Ayan. Ang ratio kasi ng roster ko minsan 1:3, 1:4. Yung 1:5 kasi is medyo marami na sa isang roster. Kaya mas mataas yung fertility rate kapag 1:3, 1:4 ganon. Siguro yung roster na yan, umabot siguro yan ng mga almost 5 kilos siguro yan. Mga na rin to mga 8 months na rin ito na mga manok. Yung isa yan na roster ay mga 3 years o 4 years na siguro yan. So, kita nyo naman yan kung gaano ka sikip na po dito, oh. Yan. Sobrang dami na po nila. Kaya kailangan natin na mag-install na po talaga tayo ng ng mga range net dito. Kasi dami na nila. Ilan kaya ito lahat? Yan. Ito ay mga basilan din ito ng mga manok. So ito ay sobra na po ito sila sa 1 month. Magto 2 months na sila. Mga 1 week to go siguro magto 2 months na yan. So ang dami po nila, no. Yung isa may sugat yung isa. So ang sarap panoorin, no, na ang bilis dumami ng ating mga manok. Ito rin isa yung reserve natin na na future na breeder sa ating mga basilan yan. Yan, no. Diba ang ganda? Yan. Meron pa iba dyan, oh, mga inahin. Meron pa rin dito.
Ayan. May 10 pa dito. Ayan o. So ito naman ay bagong pugad po ito na sisiw ng ating native or tinatawag natin na Bisaya na manok. Ito ay cross na ito ng mga sisiw ng isang Hulawano. So baliit yung kanyang mga sisiw. So yung kanyang itlog is 10. So 8 lang yung napipisa out of 10. Pero ganoon naman talaga yung native ay hindi naman siya gaano talaga ka dami yung may produce niya ng mga itlog. Ayan. So ito ay bagong pugad po ito na mga sisiw na mga basilan. So after how many months, ang dami na po nating mga manok dito. Since kasi yung mga binibili natin ay yun po yung mga RTL. So alam nyo po, kapag ganito na po dandahan na pong may napipisa, medyo dumarami na rin po yung ating mga manok. Alam nyo, napakagastos po pala kapag marami tayong mga manok. Sa feeds pa lang, talagang nakakaubos na po ng pera. Siguro sa mga nag-alaga dyan siguro ng mga manok, ay nakaka-relate po siguro ng ganitong sitwasyon. Na minsan, meron tayo sanang gustong bilhin pero hindi natin mabibili dahil nga yan naman, yung feeds ubos na naman. Pero kahit ganon ay tuloy pa rin tayo sa pag-aalaga ng ating mga manok dahil naniniwala po tayo na in the future is tayo naman yung makapag-benefits ng ganito, basta't meron tayong stable market or may maganda na plano po tayo sa ating mga manok. So itong mga pagmamanok, tulad nung sinabi ko kanina, may mga unexpected talaga na mga gastusin. So for example lang, yung ating bagong install na net, sa materialis pa lang umabot po siya ng 12,000. Sa pagpagawa kasi pakyawan kasi yan, umabot niya ng ng mga 8,000. So kulang-kulang mga about mga 20,000 plus yung gastos natin para lang sa bakod ng ating mga manok. So, hindi po madali ang pag-aalaga po ng mga manok. Yung inyong time, yung inyong pagod, puyat, gastos, andyan. Lalo na't marami tayong mga manok. Pero yung manok na pang personal consumption lang, okay lang yan. Pero yung ganito na pang negosyo na manok, na marami tayong mga manok na inalagaan, talagang napakahirap. Pero yun nga naman, yung gusto natin na dumadami yung ating mga manok. So kailangan lang natin maghanda-handa ng mga pera talaga pang finance dito sa ating mga manok. Kasi kapag wala, nako, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pambili ng feeds para sa ating mga manok. So kailangan yun yung paghandaan, lalo't hindi pa kayo nagsisimula sa pag-alaga ng mga manok. Or kung nagpaplano pa kayo sa pag-alaga ng mga manok, kailangan talaga nating paghandaan yung malaking gastos dito.